Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning Eastern Visayas. Siyempre kunahan ni kamo Eastern Visayas nga na Pilipinas. Pero kunahan kamo ibang dapit iton world. So posible tiya maging good morning, good evening, good noon. Basta na importante nakatuto kamo iton balitaan na good morning Eastern Visayas. Yan ang adlawan Merkoles, Enero 21. Ini po adto na programa hadto ang pagkakasarugbong pagtatarambayayong ang tibok nga persa hadto ang PCO Presidential Communications Office. Ngan ining balitaan is magindasak pa hinmasdam nga mga balita tungod nga tinaliwat kasubong katambayayo nga natin mga kasubong akadim adton BSU Visayas State University. Sa ano pa ito yung pagtutod dyan? So didalakam ha? Dihamon na syudadan Borongan mas okay pa sa alright. Ito naman weather. Doon nasa rin yung pag-asite sa mix of clouds and sun. So ingat-ingat pa rin na may mga lakad yun. Magdadar kitayin panagang. Tika ito paso nga sirak ni Mr. Sun. Bangin malatigda nga tumarias. Nganya na ito natin paglayag kalarakan. Uy, pwede kami niyo. Makikitaan kami niyo di dayton live streaming hit mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko di na Eastern Visayas. Sugad man hit DYDC 104.7 FM hiton VSU. And mababatian liwat kami niyo radyo. Tapos kung super tiki ka mo, download na lahat ton apps nga PBS receiver. Magigibati-bati daman kita di dahil tayo smartphone. Ganyan na hito natin pan Merkoles ng edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. Siyempre, diri nagnanawa ang DYS Radyo Pilipinas, Borongan. Atin makakaupod, makakauban. Anatin mga ka-RP. Dito naman, nasugod Southern Leyte. Alay no kaya na diha atin, nasugod Southern Leyte. Sige, bangin pa hira dito, gimbabaluran nitin iton internet connectivity. Siyempre, ada na, okay. Wait lang kita. Wait ka, Jut. Siyempre, DYOJ, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo. Gawin na natin. Beaches nga ka uban adahiyo ati Suset Pretensyo na PIA naman PIA Northern Samar ang ginmamayuyo ni RD Rian Arento adahiyo ati Eileen Ma'am Eileen Diaz. Siyempre ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayo nagmamayuyo taira ESMG Nabilon. ISL naman Sir Dodans Alaras. Oh. Siyempre, DYS Radyo Pilipinas, Borongan ni Tita Ruth Abunda. Ganyan na, ito natin mga kasubong akadim, DYDC, Sibianan ini hiton VSU 104.7 FM. Atin makakaupa, diyo ati Mikaela Gongora. Nga di diha diway siyempre nagpapalanggahamon na doon. Amon SM, Tita Ruth. Ruth Abunda, Rivera Abunda. Nga natin di ka partner, apikas lawa ka natin super taking engineer, yung Kuya Alquin. Kuya RV, kakalapi Kuya Alquin. Pare sinira gwaping. Oy, 4 minutos na, nakalabay alas 8. Diri natin paglanganan. Ngayon kita tutagpa Kuya RV. Sige, nga to kita ha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo. Kung gapi ba naman itaira panahon. Ano dito itairaging kakabisihan. Ngan kung ano nga balita itaira isi-share. Hapan Merkoles edisyon. And good morning Eastern Visayas. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Ate Suset. Yes.
Yes, damo nga salamat Ate Sok Aberia. Opay nga aga sa bugos nga puwersa San RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Anwadyong buntag, good morning kihapon sa aton kasugbong aton kaupod sa RP Sugod kana Ma'am Dalia. Ngan sa bugos nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ngan syempre, kaupod naton sa aton ka-PCO. Good morning gihapon sa PIA Northern Samar. Good morning Ma'am Eileen. And syempre good morning sa aton regional heads in PIA si Sir Rian Arento. And sa bugos nga para sa Philippine Information Agency. And also good morning sa aton kaupod kasugbong sa Academe, sa DYDC-FM and VSU. Good morning Ma'am Micaela Gungora. Sa ngaran sa naton acting station manager dito sa RP Calvayo, ako ni mga kaupod Suzette Pretencio. Ngan kaupod dawat naton yan na dide, akong kabulig sa Master Control, si Joven Cardenas. Sa mga ka-PCO, dito sa syudad San Calbayog, amon panahon yan na didi, in mapinit-pinit. Oo, kay medyo in madalumdum anamon panahon. Pagka di ko yan na sa amon opisina, in waray good ng pakita si Mr. Sanano. So, amon yan na temperatura, inaadila sa 25 degrees Celsius. Ngan, may dakatasan chances ang paguran, pero buti ay lang ni siya, no? Ang pinakataas inadala sa 24%. Maong medyo gutay ang posibilidad sa pag-uran, pero syempre para sigurado gihapon dara na nakatasan ng payong. Labi na nga medyo madalumdum bangin magturo-tarahiti gihapon madalian. Ngan update kita nga de sa aton utilities dede sa syudad San Calbayog. Nahon naton an sa kuryente. Good news, gayan sa Melco 1 in waray nagpagawas sa announcement o san abiso san pagkaparong san kuryente. Lugod damo sira mga serye san mga aktibidad, pag-upay, pag-instalar san mga wiring, metering sa mga magkadurodilain nga barangay dede sa syudad San Calbayog. Agud mas mapaupay pa an era paghatag serbisyo sa mga miyembro konsumidores san sa Melco 1. Ngan lain sana Ate Sok at Dayan, Ma'am Micaela, ngan Ma'am Eileen, nagpapahinumdum sira, no? San era panawagan san sining pag-accredit san mga electrician. So, padayon ang era panawagan kung sino man ang karuyag nga magpa-accredit sa Melco 1, como accredited electrician at sa naninihigayon para ma-accredit ka mo. So, ang ini nga sa Melco 1 Accredited Electrician Seminar o Accreditation Seminar, pagbubuhaton sa next week, sa masunod nga semana Biyernes, sa Enero 30, 2026, alas 8 san aga dito sa Melco 1 Headquarters, Consumers Lounge sa Barangay Carayman, Calbayog City. So nagpapadayon ang registration kay diri ini pwede nga mag-walk-in la. Mao sa mga waray pa nakarehistro, buti ay nalan iho time para nala kaadlaw kay hangtod Enero 28 laan pagparehistro. So pagparehistro nala, may ada inilasan bayad nga 350 pesos, pero ungay na sa 350 an uniform, an accreditation certificate, ID ngan snacks para sa seminar. So ang mga requirements, kinahanglan la may ka mo sa NC2 o test the certificate ini in strictly required sa Melco 1. So kinahanglan ngayon itong dara pagparehistro niyo. Ang iba pa nga mga relevant certifications. So trohon lang nato ini nga seminar ang pag-accredit como sa Melco 1 accredited electrician in no walk-in san sa
san sa adlaw san event, san sa seminar. So kinahanglan yan na pala nakarehistro na kamo para makaparticipate kamo san nga seminar and ma-accredit kamo san sa Melco 1. Ngan para naman sa aton update sa aton tubig and Calbayog Water Company Incorporated in waray gyapon nagpagawas san abiso san pagkawara san abid san tubig dede sa service area san Calbayog Water Company Incorporated. Lugod may dasira sang ginpagawas nga hiring also sa mga namimiling san trabaho. Pwede ka mo bumisita sa Facebook page sa Calbayog Water Company Incorporated para sa requirements, sa positions, para sa HR Associate Manager and Easy Accounts Management, nga sa Business Operations Section Head Calbayog Water. So asya niyan mga posisyon nga available yan na sa Calbayog Water Company Incorporated nga ang requirements ang iba pa nga mga pagpahinumdom in adto nini sa official Facebook page sa Calbayog Water Company Incorporated. Maobisita na la kamo labi na adton mga namimiling san trabaho. Nganlain na sana, Ate Sok, Ate Dalia, Ma'am Micaela, Ma'am Aileen, yan na pala, ina-feel na namon dito sa Calbayog an araw ng mga puso. Oy! Yes, kay may Naul! an Office of the City Civil Registrar sa abiso na sirain nagkakarawat na sa aplikasyon para sa kasalang bayan. Ang kundiin, pagbubuhaton ini sa Pebrero 27, 2026. So, ang mga karuyag magpakasal, nga nagtiayon na sa 5 katuig, nga nag-uupod pero diri pa sira legal nga kasal, pwede ka mo nga magparehistro na, bisita ka mo sa Office of the City Civil Registrar para makasal ka mo, yan na nga bulan sa paggugma sa February 27. Para sa ibang mga pakiana ng impormasyon, hindi ka matumawag sa era numero 0917-314-4399. Alright, para sa mga nahikay nga balita, sa mga top stories of the day, dito sa RP Calbayog, DSWD nagdistribuer family food pack sa mga apektado sa bagyong Ada sa Calbayog. Calbayog City ginpasidunggan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 8 sa kamakarit sa disaster preparedness. Samtang DFP Santa Margarita nakigbahin sa CDP para sa padayon nga pag-uswag sa bungto. Ang Katarman PNP nagdumara checkpoint operation sa pagpakusog sa seguridad sa bungto. Asyado na itong mga laray uluhan dito sa RP Calbayog. Ngan ayaw ka mo pagbaya sa aton live stream sa Facebook. Ngan ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo kay aton ini iglalaygay sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat ka RP Suset Pretensyo. Kuya RV, ngayon kita yan na maglalayag. Mag North Wardlaanay kita. Tinapunan ni Ada. Balita makatulanay kita norte nga parte. Ito natin mabaysay nga Islahan Samar. Kadto natin ni Ma'am Eileen Diaz san PIA Northern Samar. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ma'am Ay. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Wow, girl power. Yes. Girl power kita yan na Oy, kakulop Good may morning. danam handsome. Good morning, Ma'am Sok, Ma'am Dalia, Ma'am Suzette, and Ma'am Micaela. Ako maupay man anamon panahon didi karagsid ngon diri good mauran, madalumdom ngan kaninang aga nagtutariti pero yan na madalumdom wara pakakagawa si haring araw pero mas maupay ko diri mapaso nga diri man mauran. So maupay ang panahon namon didi. Ngayon
para naman sa namon pagtaga kuryente, North Milko waray man gin pagadangat nga announcement on power interruption siniya weekend. Usually an NGCP North Milko mga Wednesday pa nagpapagawas na sin announcement power interruption for the whole day iton kun Sabado. Saya na waray no, pero padayon ang ginbubuhat sa North Milko nga pag-restore sa mga nawawaraan pa kuryente tungod sa bagyo nga ada. Mayaon gihapon nagkawakayan may gihapon nagkawaraan kuryente tungod gihapon makusugod man ang hangin sa ada makusog-kusogan ang hangin ngan kulang uran pero makusog ang hangin. Anyway, mao pay kunta kun waray naman kunta bagyo bisan na lang magdalumdom magtaripi basta dili la magbagyo kay kairuman sa aton mga kabugtuan labi na adton mga ada sa mga himubo nga mga lugar kay kadali baha. Ngan sa namon pagtaga Kamurayaw, mamurayaw namo didi na pamuro ko may bag-o nga provincial director sa PNP. So mao pagyapon aniya pagpadangat nga papadayon niya ang mga mag-upay nga dinuhatan sa nauna nga PD nga nagpapadayon aniya pakiga dialogue na sa iba-iba nga mga opisyalis san bungto san probinsya nga sa mga national nga ahensya sa gobyerno. So bago pa naton pag nagkakasarayo, pag nagkakabugos, mayaon kita kamurayaw nga nakakabot. Ngan congratulations san katarman nga nakakuha gihapon san pinakahitaas nga award san ginhimo nga kabaskog ang recognizing champions in DRR management ang nakatarman ang nag-top 1 sa mga munisipyo sa first to third class municipality. May sila nako ang gold award, top gems. Also, nakikita naton nga makusog na ang padalagan sa naton mga disaster reduction management offices sa bugos nga riyon. Sanglit diri na gud kita nagkakaproblema nga naibana na naton casualty kung may mga kalamidad tungod sini nga mga tawo nga voluntaryo or iba may mga opisina pero kaurugan mga voluntaryo nga nagpapadangat sa serbisyo nga di sa aton. Ngan para sa amon laray uluhan 79% o 19 sa 24 nga bungto sa probinsya lisensyado sa DOH como primary care facility ngan Professional Regulations Commission magtitikang san pagserbe sa Nortihanon dida san era soft opening yan na nga adlaw. So sa ngaran sa among regional head Rian Arento, Inis Irene Lasondia sa PIA Northern Samar. Back to you, Ma'am Sok. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Daw mga salamat, Ma'am Eileen Diaz, ito na PIA Northern Samar. Nga sa rin dito natin ka-partner. Maglalayag naman kita. Mapakain naman kita. Southward na kita yan na, Kuya RV. Nga doon kita, aton mga ka-RP, sugod Southern Leyte, dadahiyo Ate Dalia Orit at well. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Sok, good morning. Good morning sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES Radyo Pilipinas Borongan. Sa ato nga station manager, Ate Ruth. Good morning sabta sa ato nga kauban sa DYOG. Ate Suzette Pretensyo. Sa ato nga kauban sa PIA, Ma'am Eileen Diaz sa VSU DYDC, Ma'am Mikay Gongora. Yes, kalan sa ato station manager, Sir Dindo Alaras, kininyong alagad sa kahanginan, Dalia Biara Orit, and kauban din nato sa Master Control, Kuya Rito Cabales. Unahon nato ang update sa ato nga panahon na tisok. So far, nagpakita sa haring adlaw, and we expect nga maayog yun unta ang ato nga panahon, especially that nagpadayon gihapon karon kining Regional Schools Press Conference o RSPC 2026 nga gipahigayon din sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte. No, so padayon gihapon ang mga nagkadaiyang nga kompetisyon gikan sa ato nga mga nagkadaiyang schools division. O ato ka pang hinaot no nga ang mga mapili maoy mo representa gyud. Last nga mo representa sa Region 8 sa ato nga National Schools Press Conference pohon.
Yes, so far sa atong update sa atong peace and order situation, wala yung mga dagko nga panghitabo. Hinoon adunay minahitabo nga by bust operation in usa ka street level individual ang nasikop. So far walay mga dagko nga panghitabo. As to update sa atong kuryente, gipasabot sa Southern Leyte Electric Cooperative nga adunay unscheduled nga pagpaong sa kuryente kaganina pasado alas 5 sa kadlawon. Diin ang ato nga MAC feeder nag-trip off nga nakaapekto diha sa Barangay San Miguel, Tukahupian, Hipantag ug MAC Sogod kini tungod sa sustained line fault. Unang gipahigayon ang initial restoration apan pakyas kini mga higala. Ug sa pagkakaroon padayon ang line survey sa ato nga mga maintenance ug sa ato nga mga crew sa Suleco. So gihangyo ang kinatibuk ang pagsabot sa ato nga mga apektadong miyembro konsumidores. Speaking of Suleco di ay po no, gipasabot nato sa ato nga Suleco nga medyo vigilanta sa ato nga paggamit sa ato nga kuryente no, kay taas-taas ang ato nga taripa for this month of January. So more or less ana sa 2 pesos ang increase no gisakaan sa ato nga taripa kung ato nga ikumpara sa Disyembre. No, so mahimog gyapon nga mobayad sa ato nga isettle ang ato nga mga payment diha sa ato nga online payment centers sa GCash, Paymaya ug uban pa nga mga accredited Easy Pay centers. Speaking of Suleco, good morning ta and belated happy birthday di ay tano kang Sir Chilito Ugdok ang ato nga general manager diha sa Suleco. Yes, as to update sa ato nga tubig. No, adunay na experience nga water interruption ang ato nga mga kaigsunan diha sa lungsod sa Macrohon, Southern Leyte. O ana sa upat ngadto sa 7 ka oras nga pagpaong sa kuryente. O kaganinang kadlawon diha sa Villa Jacinta paingon sa Mohon. No, so matud pa adunay problema sa dunay leaking no sa mainline gyud sa maong connection diha sa nasoy nga mga barangay. Ato lang po na ipasabot nga adunay na experience or na sinating pagtayog sa yuta kagahapon adlaw ang Southern Leyte. Wherein ang atong epicenter na record diha sa Hinundayan naalang sa 2.2 magnitude mga higala ang kining kakusgon, so wala ra kayo'y epekto ni ini and wala ra po'y gilawman nga mga aftershocks. Alright, darita sa itong mga nahipos nga balita para karong adlaw. So, MPH o PhilHealth nagkahiusa sa pagpalambo sa proseso sa pagbayad. LGU Silago, formal nga gipasidunggan isip top awardee sa DRRM Champions. LGU Malitbog ug PNP milagda og kasabutan. Samtang LGU Limasawa Southern Leyte gipasidunggan natol sa kabaskog recognizing the champions of DRRM. Yes, sa ato nga pagbalik, ato nang ihatod ang kompletong detalye sa mga balita. Once again, sa ngalan sa ato station manager, Sir Dean Dolaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Oret. Ikaw ba nato sa Master Control, Kuya Rito Cabales? Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat ka RP, Dalia, Orit at Will. Ngan Kuya RV, makadto naman kita yan na DYDC 104.7 FM. Iton VSU, Visayas State University. Adayo ate Micaela Gungora. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Mikay. Mikay, go ahead. Nakamute ata. Nakamute tingali ati Mikay. Maupain kay ka. Okay. Yes. Yes, good morning. Good morning sa ating mga kaubanan. Good morning kang Ma'am Sok, Ma'am Joseph, Ma'am Eileen, Ma'am Dalia. Sa kinatibuk ang puwersa ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Sa makausapag, good morning. Majung buntag sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa Visayas State University. Mayong buntag usab Baybay City Leyte. Mayong buntag sa tanang nagpaminaw nato karon via 104.7 or sa atong Facebook Live sa VSU DYDC 104.7 FM.
O sa atong mga listeners sa bisan asang dapit di inaabot ang atong pagsibya karon. Good morning and happy Wednesday mga higala. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ang inyong makauban karong adlaw Enero 21 tuig 2026 sa paghatod kininyo sa mga balitang nakalap no updates ug serbisyo publiko dinhi sa Baybay City Leyte dinhi atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Yes, alang sa mga pasiunang impormasyon, una ta sa update sa tong tubig no. So gipahibalo sa Baybay City Water District ang mga concessionaire sa mga lugar nga adunay overdue nga bayranan nga ipatuman ang advance disconnection sugod Enero 21 karong adlaw kuto 23 ning kasamtangang tuig. Giawhag ang tanang apektadong consumers o customers nga mobayad dayon sa ilang bayranan aron malikayan ang pagputol sa supply sa tubig. Adunay daghang pamaagi sa pagbayad sama na sa GCash, Land Bank, e-payment portal, Palawan Pawn Shop, Mlolier o personal nga pag-adto sa buhatan. Matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa kabuntagon hangtod alas 5 sa hapon o ginumduman usab nga kung ang schedule sa disconnection matunong sa holiday Sabado o Domingo ipatuman kini sa unang working day sa mosunod nga semana. Mo kada ang update sa atong tubig mga higala base sa gipagawa sa Baybay City Water District. Sa laing bahin sa update sa kuryente, yes, tungod sa ipahigayon no, nga preventive maintenance o purification sa MVA Baybay Substation, magahimo og scheduled power interruption. Karong Biyernes, Enero 23, kana mga higala gikan sa alas 6 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. 11 ka oras og ginahanglan kini ra masiguro ang hapsay og luwas nga supply sa kuryente dinhi sa Baybay Substation no. Busa kinahanglan nga mangandam daan mag-charge ug kung gikinahanglan nga unsa pa ni pangandamon diha aron ready na pag-abot ni ining maong scheduled power interruption adlaw Biyernes Enero 23 kay 11 ka oras kini mga higala sugod alas 6 sa buntag kutob alas 5 sa hapon. Sa laing updates sa atong peace and order din sinakbayan sa Baybay no, mas gipakusog pa sa atong PNP Baybay City ang implementasyon sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP na nagtumong sa pagawhag sa kanhing rebelde nga mobalik sa sabakan sa balaod no. Pinagi sa maong programa gihatagan og pinansyal nga panginabuhian o tabang para adunay panginabuhian o adunay magamit ang mga benepisyaryo aron makasugod og malinawon og produktibong kinabuhi sulod sa komunidad. So mas kipakusog pa kining Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa atong PNP Baybay City nga gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Dexter Idilio. Sa lain pang bahin, adunay maayong balita sa kababayan sa atong komunidad kay ang atong City Health Office, especially ang Family Planning Clinic, magahimo og cervical cancer screening gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon matag kini mga higala matag Martes no. Ang mga kwalipikado mao ang mga babae nga nagpangidaron na 30 kutob 49 anyos, dili buntis, walay any sexual contact sulod sa duha ka adlaw og intact pa ang cervix o wala pa gitabso. So mo kini mga higala ang pwede maka-avail ni ining cervical cancer screening matag Martes alas 8 sa buntag kutob alas 3 sa hapon diha sa atong Family Planning Clinic sa New City Health Office. Og dili po nato kalimtan no ang update sa panahon kahimtang nato sa pagkakaron. So mga higala, maayo ang atong panahon diri sa dakbayan sa Baybay nagpakita ang atong haring adlaw. Oo, so init gyud diri ang atong nasinati. O apan ang temperatura na sa 25 to 28 degrees Celsius. Humid ang kahimtang sa hangin na apan adunay posibilidad nga muulan no. So sa pagkakaron buntag init apan unyang hapon adunay posibilidad base sa forecast nga adunay posibilidad sa pag-uwan gagmay nga mga pag-ulan o pagdagsa sa mga or mapanganuron nga panahon unyang hapon no. So mga higala tips lamang pahimang no nga kinahanglan gyud ta magdala perme o proteksyon no. Magdala tawag payong is protection sa init nga panahon ug sa ulan kay grabe na gyud pod ka init labi na kung mugawas ta no or aduna tay lakawon diri sa atong nahimutangan sa VSU. So
bakta sunon good ang atong mga buildings diri. So dapat always ready. Dapat aduna tay proteksyon sa ulan o sa init nga panahon. Apan na wala pay major no nga palayo lamang ta, wala pay mga major tropical cyclone warnings. Busag ya, apan gihapon ang atong masuking tigpaminaw nga dapat updated sa pag-asa advisories. Okay, so alang sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw Enero 21, VSU nagpahigayon og ecumenical worship service isip pagsugod sa fiscal year 2026. NARC nakamugda og plant power shredder alang sa malungtarong panguma. Keep tuning in alang sa dugang detalye sa atong pagbalik kunya taw-taw da. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Dawa nga salamat ka upod Mikay Gungora hiton DYDC hiton VSU Visayas State University samtang di naman adton piran mahipapahat nga balitan DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan patikim pala ini inflation rate sa Eastern Samar hinitaas sa 0.2% ang Disyembre hantuig 2025 samtang DOF Secretary ginotorisar pagbiling hinpundo para han modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sumalapak kan Congressman Libanan ngan may da kami didi 300 nga mulupya syudad ng Borongan igin pailaram in emergency employment orientation han Doli Eastern Samar Field Office ug han Peso Borongan City at ang iniyo ang mga balita nga nahikay ang tibok nga person Radyo Pilipinas Radyo Publiko din Eastern Visayas sugad man hadton DYDC VSU unya iton ikaduha nga paypayan pagbalik kan Good Morning Eastern Visayas so didalakam. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Yes, 34 minutos na nakalabay alas 8 nganyan ang atak na ato na papasadahan ng mga balita. Maglalayag kita ngadto naman na DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Nahiyo at isuset pretensyo. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern
Visayas. Damo nga salamat otro Ate Sok Aberia para sa siyahan nga balita dide sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. DSWD nagdistribuer family food packs sa mga apektado sa bagyong Ada sa Kalbayog. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Nagdistribuer family food packs ang DSWD o Kendo Right Unit sa mga pamilya na naapektuhan sa Tropical Storm Ada sa Barangay Baha, Ocando District, Calbayog City. Maabot 88 ka karton sa family food packs ang nakarawat sa Barangay Baha. 232 nga family food packs sa Barangay Ginbauyan Norte ng 237 sa Ginbauyan Sur. Nahimo man nilang puson ang distribusyon sa pagpanguna sa CSWDO kasugbong ang CPC ug mga opisyal sa barangay. Bumulig-liwat ang DSWD sa iba pa nga barangay sa Upper ug Lower Happy Valley nga naapektuhan sa pagbaha tungod sa bagyong Ada. Nagpaabot naman sa kinasingkasing nga pagpapasalamat ang mga benepisyaryo sa malaksi nga pagbaton ug duro-diretso nga bulig sa mga pamilya nga apektado sa bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Dako ang kalipay ni Dr. Romel Francisco, ang Provincial DOH Officer sa Norte San Samar san pagpasamwak nga 79% o 19 sa 24 nga bungto o rural health units in lisensyado sa DOH como primary care facility sa Norte San Samar. Nganan probinsya ang may pinakadako, ang pinakadamo sa riyon. Dida sa interview sa PIA na ibaruan nga kinahanglan ang RHU san kada bungto malisensyahan como primary care facility base sa universal health care nga balaod noon. Tungod nga ang primary health facility ang pumiro maging kakadtuan sa mga mulupyo kung may da problema sa panlawas, ini naghatag sa basic nga serbisyo, konsultasyon, ngan mga serbisyo sugad sa dental, panganakan, ambulance, clinical laboratory, radiologic services, ngan parmasya. Nasugad si Dr. Francisco damo ang kinahanglan i-comply sa RHU antes ini matagan lisensya ang unahan ang makakuha sa permit to construct kay dida makikita kung nagsusunod ang RHU sa standard nga struktura nga ginkikinahanglan. Sunod ang kompleto nga personahe, plastado nga palisiya, dokumento nga ancillary services. Dako ang bulig sa primary care facilities sa mga burbungto. Una, diri na kinahanglan igkadto ang pasyente sa ospital kung kaya man la bulungon sa pasilidad. Nga dako ang makukuha nga bulig tigang sa PhilHealth sa primary health facility kung nga tanan nga rehistrado sa niyakap nga programa magtagamtam sa serbisyo sa nasabi nga pasilidad. Sa probinsya, ano nga nakakuha lisensya mao ang San Roque Super Health Center, ikaduha ang Katubig RHO. Naglalaom si Dr. Francisco na mamintinar ang standard ngan kalidad sa serbisyo sa katawhan sa mga primary care facility ngan para sa katawhan og mulupyo nga ig-maximize ang pagtagamtam nga ginpapahamtang nga serbisyo. Dugang ni Dr. Francisco, saya na gintatalinguha sa naisasalin nga mga bungto nga makakomply sa first quarter sa 2026 nga kung ini matagan lisensya, ang Norte San Samar ang pumiro nga makakakuha 100% ngayon primary health facility sa bugos nga rehiyon. Back to you, Ma'am Sok. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Tarong update din sa Southern Leyte, LGUC Lago, formal nga gipasidunggan isip top awardee sa DRRM Champions. Para sa report, tanya si Aljon Malot. Radyo Pilipinas, report. Yes, Aljon. Formal na nga gipasidunggan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 8 o Office of Civil Defense Region 8 ang lokal nga panggamhanan sa Silago, Southern Leyte isip Disaster Risk Reduction and Management kung DRRM Champion. Kiniatol sa gihimong kabaskog recognizing champions in DRRM niadtong Enero 20 sa Tacloban City.
Nasayran nga gilang Silango isip top 1, partikular sa 4th to 5th class municipalities category, human nakakuha sa labing taas nga performance rating sa regional level. Gidawat usab sa lungsod ang marker of recognition, human nalakip isip national qualifier kon finalist. Ingon man ang plaque of recognition isip gold awardee. Gihatag usab ang Certificate of Commendation ngadto sa lokal nga panggamhanan sa Silago o kang MDRRM Officer Alfie Almini sa talag sa uniini nga dedikasyon ug paningkamot aron mamahimong resilient ang lungsod. Matud pa, nagpamatuod ang maong kalampusan sa ligon nga disaster preparedness system sa lungsod, organisado nga response mechanisms, proactive leadership ug resilient communities. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas sa Alzon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Samtang alang sa mga balita nga nakalap dinhi sa VSU DYD's FM, VSU nagpahigayon og ecumenical worship service isip pagsugod sa fiscal year 2026. Ani ang detalye sa maong balita. Naghiusa ang komunidad sa Visayas State University kon VSU niadtong Enero 19 ning kasamtang tuig sa VSU Gymnatorium alang sa usa ka ecumenical worship service isip opisyal nga pagsugod sa fiscal year 2026 ug sa ikaduhang semestre sa academic year 2025-2026. Ang kalihukan gipahigayon aron mangayo giya og panalangin gikan sa Dios nga makagagahom samtang gisugdan sa universidad ang bagong tuig. Pinagi sa panaghiusa sa pag-ambo, gilauman nga mapaligon pa ang espirituhanong pundasyon sa komunidad sa VSU alang sa mga buluhaton ug plano sa umaabot. Gipangunahan ang serbisyo sa mga religious leaders gikan sa nakalain-laing Kristohanong denominasyon. Lakip na sila Reverend Joshua Jairi Solomon sa Christ Baptist Church, Reverend Levelu Amora sa United Church of Christ in the Philippines con UCCP Baybay City Church, Reverend Father Dexter Sescon sa Holy Spirit Parish o Reverend Father Jelven Cabog sa Iglesia Filipina Independiente. Mitampong sa kalihukan ang mga administrador, magtutudlo kawani og mga estudyante sa universidad nga nagpakita sa ilang panaghiusa og paglaom alang sa usa ka makahuluganon ug malinawon nga pagsugod sa bagong tuig 2026 ug second semester. Gikan sa VSU DYD's FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Samtang inflation rate sa Eastern Samar hinitaas sa 0.2% ang Disyembre 2025. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Hinitaas nga 2.2% ang inflation rate sa probinsya ng Eastern Samar paran bulan ng Disyembre 2025 tikang nga negative 1.0% ha Nobyembre 2025. Ini nga datos ginpagawasan Philippine Statistics Authority o PSA Eastern Samar Provincial Office sumalakan Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado hagin buhat nga press conference han Enero 20 ha PSA Building ha Borongan City. Ang inflation rate amo ang suklanan han kapaspasan paghitaas o paggiisan presyo han mga produkto ngan serbisyo nga agsib ginpapalit han mga panimalay. Sumala ha PSA ang inflation rate han Eastern Samar para Disyembre 2025 mas habubuhin 1.2 percentage points kumpara regional inflation rate han Eastern Visayas nga 1.4% ngan mas habubugi hapon hin 1.6 percentage points kumpara national inflation rate nga 1.8%. Kung ikukumpara ha Disyembre 2024 nga may da 2.6% nga inflation rate ang probinsya, mas habubu ini han 2.4 percentage points han December 2025. Sumalakan Bahado ang pangunang hinungdan han pag-alsa han inflation rate amon paghinay han paghabubuhan presyo han food nga non-alcoholic beverages nga nagtalahin negative 1.2% tikang han negative 4.2% han November 2025. Nagpakita liwat hin mas paspas nga paghitaasan presyo ang clothing and footwear nga may da 2.4% nga nan sektor han health nga may da 2.3% kumpara han mas habubu nga inflation rate han naglabay nga bulan samtang ang
Recreation, Sport and Culture nagdalahin 0.4%. Mahinay naman nga naghitaas ang presyo ha iba pa nga sektor sugad ang transport, housing, water and electricity, restaurants and accommodation services, ngan personal care and miscellaneous goods and services. Waray naman pag-gius ang presyo ha information and communication, education services, ngan financial services. Habugos nga rehiyon han Eastern Visayas and Eastern Samar amo an may pinakahabubo nga inflation rate nga 0.2%, samtang ang Samar Province amo an may pinakataas nga 2.7%. Sumalakan OPAS Technical Division Chief ngan Provincial Rice Program Coordinator Chodoro Apura ang paghitaasan presyohan bugas resultan 62% rice sufficiency level ha probinsya. Ginalauman nga matatagan inin solusyon pinaagyan mga programa sugadhan Rice Derby nga igpapatuman ha masunod nga mga bulan ha Dolores Eastern Samar. Samtang sumalakan DTI Eastern Samar Consumer Welfare Division Chief Ligaya Katuday stable and supply ngan presyohan mga panguna nga produkto a probinsya ngan padayon ang monitoring nga ahensya labi na mga produkto nga may da suggested retail price o SRP. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Penpen Pumida. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang nga balita, Calbayog City, ginpasidunggan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 8 sa kamakarit sa disaster preparedness. Ang detalye aadi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginpasidunggan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Region 8 sa pagpangunangan koordinasyon sa Office of Civil Defense Region 8 ang syudad San Calbayog sa plaque of recognition kung pagkilala sa marigon nga panindugan sa pag-andam kontra sa kalamidad. Ginkilala ang syudad tungod sa epektibo nga pagpapatuman sa risk-informed planning, pagpauswag sa kapasidad sa mga disaster responders, ngan maupay nga mekanismo sa koordinasyon nga mga pitad nga nagpapakusog sa kaandaman sa komunidad o nagkokontribuer sa pag-iban sa tarhog matikang sa kalamidad. Ginhatag ang pasidungog durante sa Kabaskog Recognizing Champions in DRRM kakulop Enero 20 sa Radiant Hotel, Tacloban City. Formal nga ginkarawat ang plake ni City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Sandro Daguman sa ngaran sa gobyerno lokal San Calbayog. Ginpapamatud-an san pagkilala an padayon nga pangalimbasog san syudad nga atamanon an katalwasan ngan karigon san mulupyo kontra sa mga kalamidad ngan emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras at 13 minutos na laan ng papabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Professional Regulation Commission magtitikang san pagserve sa Nortihanon dida sa Aerosoft opening yan ang adlaw. Dakuan pasasalamat sa mga Nortihanon nga pagtitikangan na ang serbisyo sa mga ahensya nga ginpipinamulat biyan sa nga dapit sa rehiyon. Ang Professional Regulation Commission magbubuhat sa soft opening yan ang adlaw tikang alas 8 tubtob alas 5 san kulop. Naibaruan nga sa unang adlaw sa era operasyon, prioridad ang ig-akomodar ang mga kliyente nga naka-appointment sa LERIS system sa PRC Calbayog Office Site Service Center tubtob pit sa Enero 21, 2026. Kung mahinumduman sa unang ato iginlunsar, ang pasilidad nga ginngaranan One-Stop Shop Government Center nga nahimumutang sa University of Eastern Philippines sa panuyo nga mapaharani sa Nortihanon ang mga serbisyo sa mga ahensya nasyonal. Ang nasabi nga Government Center, manunong balay sa mga buhatan sugad sa Professional Regulation Commission or PRC, National Bureau of Investigation, NBI, CHED, ng Department of Foreign Affairs. Ini ang mga ahensya nga nag-release sin mga dokumento nga ginkikinanglan o gin-require kaudnganan para sin pantrabahoan lokal, national ngan bisan sa langyaw. Dako ang bulig sinisan katawhan, maibanan ang kargo san gasto, pagal pamasahe, ngan dili na mabiyahe sa rayo sugad San Calbayog,
katbalogan niyang takloban pagkuha ala sa mga papeles o dokumento nga gikinahanglan. Anayat adaya na sa sugbong sini nga mga ahensya nasyonal nga ginlalauman nga masustener ini nga serbisyo dihan sa probinsya sa Norte San Samar. Back to you, Ma'am Sok. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panatong balita, Soy MPH o PhilHealth nagkahiusa sa pagpalambo sa proseso sa pagbayad. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Sa tumo nga mapaligo ng epesyenteng paghatod sa serbisyong panglawas, nagpahigayon ng panagtagbo ang mga opisyal sa Salvacion Opos Iniegas Memorial Provincial Hospital o Soy MPH, kauban ng PhilHealth Southern Leyte, haron hisgutan og sulbaro ng mga nagkalain-laing issue, ilabi na ang pagproseso sa mga dokumento sa pagbayad. Gitutukan sa mga diskusyon ang pag-uyon sa dagan sa paghikay sa mga dokumento, tali sa ospital o sa Office of the Provincial Treasurer, aron mapalambo ang koordinasyon o mapadali ang pagproseso sa mga bayad o benepisyo sa pasyente. Sumala sa Soy MPH, kinsa gipangunahan ni Medical Center Chief Ione Castellones, ang maong lakang usak ka mahinungdanong inisyatiba aron masiguro nga hapsay ang transaksyon, malikayan ang kalangan sa mga claim ug mapataas ang kalidad sa serbisyo nga madawat sa mga pasyente ug mga benepisyaryo sa PhilHealth. Gilauman nga pinaagi sa mas klaro ug mas organisadong proseso, mas mapalig-on ang kooperasyon sa mga mas may kalabutan nga opisina ug mas mapayo ang pagdumala sa serbisyong panglawas sa probinsya. Paritagikan sa probinsyal nga kagamhanan ingon man sa PhilHealth para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yan sa itong oras, 10 minutos sa dili pa mag-alas 9 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa line pang balita. NARC nakamugna og plant power shredder alang sa malungtarong panguma. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Gipaila sa National Abaca Research Center kon NARC sa VSU ang plant power shredder, usa ka bagong teknolohiya nga nagtabang sa mga mag-uuma sa pagbalhin sa mga nahibiling tanom ug basura sa uma ngadto sa mapuslanong organikong materyales. Gilaraw kini alang sa pagproseso sa humay nga dayami, tangbo sa mais, mga dahon, ug uban pang basura sa uma isip alternatibo sa naandang pagsunog niini. Ang maong makina adunay dako nga kapasidad nga makahimo sa pagproseso og 200 kilos sa ugang nga materyales ug 550 kilos sa basa nga materyales matag oras nga nagpasayon og nagpapaspas sa mga buluhaton sa uma. Ang portable og trailer type nga disenyo niini dali ikabit sa gagmayng sakyanan sa umahan og hand tractor nga angay kaayo alang sa gagmay og rural nga komunidad sa panguma. Pinaagi sa ligon o kasaligan nga disenyo, ang plant power shredder makatabang sa pagpaayos sa kahimsog sa yuta ug pagkunhod sa kadaot sa kinaiyahan. Kini nga inobasyon nagpakita sa paningkamot sa NARC sa paghatag og praktikal nga solusyon nga mopakusog sa mga mag-uuma ug magpalig-on sa malungtarong agrikultura. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Samtang DOF Secretary ginautorisar pagtirihin pundo para modernisasyon ang Armed Forces of the Philippines sumala kang Congressman Libanan. Ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Gintagan ng otoridad ang Department of Finance o DOF nga manguna pagbiling hindugang nga pondo, lakip na ang grant and loan, agud suportaran ang Armed Forces of the Philippines o AFP Modernization Program. Ininigin pahayag ni House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan katapos permahan ang 2026 General Appropriations Act. Sigun kan Libanan, may adabag o nga special provision ang budget law yan nga tuig nga nagtutugot ha DOF Secretary nga sumulod ang mga loan contract o iba pa nga financing arrangement para ang mga proyektohan militar. Subayan provision ang DOF in pakikipagsumpayan na Department of National Defense o DND in pwede makipagnegosasyon ng mga foreign and domestic loans, credit facility and blended financing. Kinahanglan la aton pag-aprobaran presidente ng pag-uyon ng Monetary Board.
Ini nga special provision ay nagahataghan gobyerno hindako nga flexibility agud mapunduhan ang mga critical nga proyekto han EFP hamas madali nga mas barato nga paagi sa rin ni Congressman Libanan. Iginsaysay gihapon han magbabalaod nga ang mga kagamitan pa seguridad in kadak-an dagko an kantidad nga maiha ang kontrata. Salit ang pagkaadin iba-ibang opsyon na pagbayad in makakabulig agud mapadagmit ang pagkabot hini nga mga higamit. Haylarom han 2026 budget nag-alokar ang Kongreso in 40 billion pesos para ang capital outlay sa AFP modernization. Ngan 50 billion pesos nga dugang nga pundo, hailarumhan ang programmed appropriations nga pwede gamiton kung may ada sobra nga kita ang gobyerno o kan may maaprubaran nga mga loan. Iginundong gihapon ni Congressman Libanan ang paspas nga pag-aprubar han sunod nga AFP modernization law yan ang atuig. Tungod kay andaan nga programa nga naaprubaran han tuig 2012, inakatalaan na nga mapaso hiton 2027. Nagpakita na hindako nga pag-uswag ang modernisasyon ng EFP dedahan 2025 nganyan nga tuig 2026. Sugadan pag-abot ang duha nga guided missile frigates ang BRP Miguel Malvar ngan BRP Diego Silang. Pakakarawat hin 5 nga Black Hawk helicopters nga nakatalaan nga pag-abutan 12 pa nga supersonic fighter jets hakatapusan hiton 2026. Ini nga mga kagamitan indako it mahibubulig high intelligence, surveillance ngan operasyonan militar agud masiguro ang seguridad ng nasod. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Daisy Bilizar samtang may danala kita 5 minutos antes na alas 9. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. BFP Santa Margarita nakigbahin sa Comprehensive Development Planning o CDP para sa padayon nga pag-uswag sa nabungto. Detalye pamatian naton matikang kan Jubea Balag. Radyo Pilipinas, report. Nakigbahin si SFO por Erwin N. Dominguez, Officer in Charge sa Santa Margarita Fire Station sa Comprehensive Development Planning o CDP para sa fiscal year 2026 to 2031 nga ginhimo sa SB Session Hall. Ang aktibidad ginpanguluhan ni Felix Roma Panganuron, Municipal Mayor, ngan gintambungan san mga hepe san nagkakalain-lain nga opisina sa bungto. Tuyo san CDP na ang plano san mga programa ngan proyekto para sa pagpadayon ngan pag-uswag san Santa Margarita. Para sa bagong Pilipinas, Jubea Balag, Work Immersion Student sang Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Jubea, sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Ikang San Municipal Information Office, padayon, nagit papamatud-an sa LGU Katarman ang kusog ngan pangunguna sa Disaster Risk Reduction Management kahuman nga kumarawat sin tulo nga top awards dida sa Kabaskog Recognizing Champions in DRRM maginbuhat kahapon in Rubainte sa Regent Hotel and Events Place sa Cloban City. Ang rekognasyon sa Katarman nga ginkarawat ni Mayor Dian Rosales upod Sira MDRMO Division Chief Marlibic Basherto nga Executive Assistant Angelica Esparto mao top 1 municipality in DRRM first to third class sa buos nga Rion 8 ang nanguna nga munisipyo sini nga kategorya base sa kaandaman kapasidad ngan performance sa DRRM. Gold Award pagkilala nga sa padayon nga epektibo nga implementasyon sa DRRM programs ng LGU ngan Top Gems Award para sa Katarman Emergency and Response Unit sa pambihira nga mga programa ngan Best Practices sa Disaster Preparedness Response ng Resiliency. Nagpapasalamat si Mayor Dian sa mga tawo nga nagtatrabaho sa but nga sa mga kalamidad, particularly ang bugos nga DRRM team sa ilarom sa pamumuno ni MDRM o Head Emerald Guevara, sugad man ang MDRMC and volunteers kan partner agencies. Naglalaom siya nga magpapadayon ang parubrubigay para sa proteksyon nga tanan sa komunidad. At ikang didi sa Philippine Information Agency sa akon panamilit ini si Aileen Lazon Diaz sa ngaran ni Regional Head Rian Arinto. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas.
RP Dolls. Yan sa atong oras sa 2 minutos sa dili pa magalas sa 9 sa buntag ug dinhi natapos ang atong partisipasyon sa atong programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa atong station manager Sir Dean Dolaras, kini yung alagad sa kahanginan Dalia Abiara urit ug daghang salamat sab sa atong nakauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, ang mga nagkontribuyera sa ilang balita Sir Javic Apis, Sir Aljon Malot. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Gikan sa VSU DYDs FM, sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, kini si Micaela Gongora alang sa programang Good Morning Eastern Visayas. Damo nga sa... Yes, kaya naman dito sa RP Calabayog kamiin man na milit na liwat. Da mga salamat sa akon mga nakaupod si Joven Cardenas, nga ako nakaupod nga news contributor yan nga aga, si Charmaine Parito Balvez, si Jubea Balagan, si Joyce Eclair King. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako trainee si Suzette Pretencio, iyon nakaupod sa Miyerkules nga desyon sa atong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat. Kanangaran po itong tibok na persahan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, dini naman na Eastern Visayas, syempre yaton PCO. Nga nadon natin mga kauban ng DYDC 104.7 FM ng BSU. Ngaran po ibugos nga DYS family naman ni Sam Mati Ruth Rivera Abunda, kan Chapter Cudes, kan Amon Admin, kan Kuya Bubangan, syempre natin sa taking engineer, Kuya RV De Jose, Ate Sok, makaisa pa. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Garantisadong solusyon at aksyon ang